Okay boys, good morning sa inyong lahat. Babalik tayo sa ating panibagong araw. And kung napanood yung last part ng vlog na to is dinala ko sa paint shop which is sa Max Garage, si Barak, no? And meron kasi dalawang option boys to. Either i-repaint namin yung mga nagasgasan, yung mga natapes na ng pintura, or tiisin ko na lang yung sakit sa mata, mga nangyaring galos ni Barak, no? Walkthrough ko na lang kayo sa naging thought process ko sa pag-decision kung anong gagawin sa paint ni Barak, no? So ang nangyari sa kanya again is nabangga siya. So yung option number 1 is i-repaint. Susugal ko kung maka-color match ba nila. Sabi naman ni Ivan kaya naman nila i-color match, pero kasi naisip ko na hindi rin naman magiging perfect kasi may mga ibang tama rin si Barak sa ibang parte ng sasakyan, no? Papakita ko sa inyo mamaya lahat. So ang ending is ginawan lang namin ng paraan yung kanyang mga galos. Papakita ko yun sa inyo ngayon. Sana magustuhan nyo rin kasi ako okay na ako dito kaysa gumastos ako. Pagdating sa kabilang side hindi rin siya tama. Papakita ko lang sa inyo boys. Ito na si Barak ngayon boys. Kita nyo bagong linis no? Tsaka may mapapansin kayo parang kakaiba boys. Parang iba yung tindig niya ngayon no? So ito yung kanyang gasgas. Tagala pag kumuna itong kagamitan natin dito. Okay, ito yung kanyang naging gasgas. So kung maalala nyo, meron siyang gasgas dito Meron din sa likod, meron din sa harap. So isa-isay natin. So yung sa harap boys, ginawa na lang namin ng paraan. Hindi nyo nga halos makikita Ayun Kasi ang ginawa ko dito boys is nilihan na lang namin. Tapos basically binaffing na lang namin. Lalo na sa pinto, ipapaint yung buong panel ng pinto, which is yung ayoko kasi syempre kitang kita mo dyan yung if ever man na hindi mag color match, kitang kita mo talaga no. So ako ayoko nang i-repaint. Ginawan lang namin ng paraan. Okay, so ito yung mga naging gasgas boys. Ay makikita nyo rito. Hindi nyo pala makikita pero tinouch upan ko na lang yan boy. Asa yung pang touch up ko dito? Pakita ko sa inyo yung ginawa ko rito boys. Bumili ako sa Shopee ng mga generic na touch up lang. Nasaan ba yun? Nasaan ka na? Ayun, ito. Yung mga nabibili lang sa Shopee boys. Ayun Car Easy Color Easy DIY. May laman pa nga So ang ginawa ko dito boys, instead na i-paint ko yung buong panel para sa maliit na ganyan, sacrifice ko pa yung syempre maanggihan, may chance na maanggihan, wala akong magagamit for a few days, yung mga ganong factor, yung mga fina-factor in ko. So tinatchapan ko na lang yan. Tapos meron din dito boys, ayun makikita nyo itong gasgas na to yan. Tinatchapan ko rin yan boy. Ngayon kung malayo par, hindi mo naman talaga makikita diba? Tapos sa side mirror boys, wala na tayong chance dito. Kailangan talaga ito i-repaint, medyo malaki yung gasgas niya. Pero black siya, hindi mo halos makikita kasi mukha lang siyang kintab. Ngayon, ang pinakamalaking galos dito, which is sa pintuan, nawala siya boys Dinaan namin to, pinaliha ko ulit to. Ayun, makikita nyo rito. Saan ba yung gas? Hindi nyo nga makikita, pero ito. Ayan, yung guhit na yan yung gasgas niya. Pero again, sa reflection, hindi mo halos makikita. Ayan boy, diba? Siguro naging malaking factor din yung graphene coating na nangyari, na ginawa namin, kaya medyo nasalba niya no. Dito may bakbak rin dito boys, ayun makikita nyo to. Ayun, kung makikita nyo to, may bakbak din. Ayun pero tignan mo naman par. Boosh pang, tignan mo yung kintab na yan par. Ano lang ito boys, niliha, binaffing, di pa siya na coating ulit kasi wala nang oras. Pero tignan mo naman yung kintab na yan, pati dito. Tapos kung maalala nyo, may chip off dito at visible pa rin yung chip off boys. Ayan ayan, unless ilayo mo sa malayo, hindi mo makikita. Pero kapag nilapit mo, ayan, kitang kita mo siya. So para sa akin, mas okay na yung mga ganitong touch up na lang kaysa i-repaint ko yung, kasi kapag i-repaint daw tong panel na to, siguro mga dito hanggang ganyan pa ganyan, ito yung re-repaint para lang dito, diba? So para sa akin, mas okay na muna na ganyan na lang siya. Kasi sa malayo hindi mo naman makikita, diba? Layogenic na yung kotse natin. Ngayon, ano ba yung sinasabi kong mga imperfections niya sa paint kaya hindi ko to pinapintura? Kasi hindi naman siya bagong pintura talaga. Kahit ipapaint ko to, meron naman siyang mga ganito. Ayan, may mga bakbak dito, may mga nag-crack ayan meron din dito. Tapos sa kabilang side din, ayan, dito meron din mga crack. Tapos dito din, tapos sa ilalim meron yung mga bakbak dito. And ito yung pinaka-ayoko na nangyari sa kanya is yung bulutong. Ito medyo lumalaki na yung tumor na to. Kailangan ng operahan to boy. Dati medyo maliit pa to Kaysa ipa-repaint ko yung panel na yon, tapos pagdating mo dito sa kabilang side may mga ganitong sitwasyon din, hindi ko na pinagalaw no. Sinalba tayo ng Color Easy. So para sa akin, mas okay na ganito na lang, di ba? Kaysa pa-repaint mo. Pero boy, tingnan mo naman, napakakintab pa rin yan.
Diba? So kung naalala nyo pala, pinakita sa inyo yung rason kung bakit tayo nag-loan yun dahil sa mga gulong na to. Ayan, ito naman yung 21550 natin na Achilles 80RK. Ayan, makikita mo yung fitment natin. One finger gap na lang to boys. Tapos dito sa harap, bang, zero spacers yan boys. Ayan ang itsura nya. So ang tread wear pala nito 120, 140 pala. Medyo mabilis to maubos boys, pero sa ngalan ng fitment, ayan ang gagawin natin. Noong una pala, medyo maraming naging akyat, taas baba, preload, setting, roll. Madaming nangyari dito. Gagawa ko lang next video yon. Pero tingnan mo yung fitment na nakuha natin. Tingnan mo naman yan. Grabe naman yan par. Fuck. Tingnan mo yung kabila boy. Ayan, dito sa kabila, ito yung kanyang fitment. Bang! Walang spacers yan ha. Tingnan mo kung gaano ka-flush yan ha. Ngayon ang tanong, sasayad ba siya? Makikita nyo rito boys, medyo may mga nagalus-galus. Ayun o. Ngayon ko lang nakita to, pero medyo nagalusan na to. Kung gusto nyo ng mga tutorial videos kung ano mga ginawa ko, hindi man tutorial, journey videos kung ano ginawa ko para makuha yung ganyang fitment, gagawa ko next video. Pero as of now, gusto ko lang muna ipakita na okay na si Barak. Yan yung final natin ginawa para sa kanyang pintura na naggasgas at nabangga. Solved na boys, ito na lang yung worry ko. I-address natin to next time, yung kanyang tumor. Medyo lumalala yung tumor mo boss ha. So ayun o, kung kailangan nyo ng mga touch up, search nyo lang touch up car, lalabas to boys. Abangan nyo mga gagawin natin dito kay Barak next time. Yun lang, peace out. Okay boys, so recently naalala nyo is pinakabit natin yung ating splash guards, no? Dahil nga binabalik natin sa stock look itong ating engine bay. Kulang na lang rito guys is yung mga hose nya, no? So ang natitira na lang, ang pinagawa natin dito boys is bumili tayo ng air filters, kinabit natin yung nasirang fender liner, bumili tayo ng splash guards, pinakabit natin. Tapos ang natitira na lang sa kanya para maging stock look talaga is yung kanyang mga hose, no? So itong mga radiator hose na to, color black kasi yan boys, no? So merong option yung OEM talaga, which is around mga nasa 7K, 8K yung napagtanungan ko na brand new. Pero syempre wala tayong pera para dyan, so bibili na lang tayo ng Samco hose na color black din, para syempre all black lahat ng makikita natin dito sa ating engine bay, no? Though okay pa naman siya, makunat pa naman, wala naman ako nakikitang cracking, so wala naman ako nakikitang mga mali sa kanya mga hose. Makikita nyo hanggang doon. Bago pa to actually boys pero kasi gusto ko muna maging stock look talaga yung itsura nito. So bibili tayo ngayon ng Samco hose na color black, tapos papakabit natin sa above 55 RPM. Sila na bahala magkabit niyan. Bilhin muna tayo ng Samco hose sa Facebook, hanap tayo. Let's go! 5 minutes later. Okay boys, nakapag-post na ako dito sa Facebook. Naghanap tayo ng Samco hose na pang dock. Syempre, iba yung pang dock boys sa SOC, no? May, baka malito lang kayo, hindi po pares yun. Tapos, nakapag-book na rin ako ng ating Lalamove. So, antayin lang natin to dumating boys. Tapos, papakabit natin bukas kasi wala nang oras ngayon, gabi na. Time check, 4:52 na. The next day. Dumating na yung ating mga Samco hose na color black. Ito yung ikakabit nating Samco hose para kay Barak, no? So, basic lang naman to. Nag-order na rin tayo ng coolant para kay Barak. Teka, kunin ko sa baba. Ito naman yung ating in-order na coolant. Ito gawin nyo boys, no? Suggest ko sa inyo pala. Try nyo orderin sa Shopee. Kasi yung ganito, bumili rin ako nito boys. Nag-flashing ako sa Revo. Ang bili ko sa ganito is parang 700 pesos ata, 900. No, dito sa Shopee, ang bili ko rito 400 something pesos. Kung makakapagantay naman kayo. Sa auto supply kasi 700 but 800. Almost times 2, no? So, kung hindi naman kayo nagmamadali, yung mga brake fluid, power steering fluid, yung mga langis din minsan. Though may mga fake kasi, no? So, basahin nyo na lang yung mga reviews. Yan. Eco Cool. Ang ano nito boys, 4 liters ready to use color green. So lalagay lang natin to doon kasi mamaya kapag nagbaklasan tayo ng mga hose doon, tatagas yung mga coolant, no? So kailangan meron tayo nito kasi kaysa bumili pa tayo doon, may maganda, may dala na tayo, baka mamaya sarado pa doon, diba? So ayun. Okay boys, dito na tayo sa garahe ni Barak. May garahe nga tayo boys pero something weird is going on. Look at this. Naalikabukan din siya boys. May tumutulo kasi parang nag-uumido yung bubong. So anyway, sakay na muna natin yung goods natin, coolant tsaka rad hose. Paalala ko lang pala ulit sa inyo boys, yung mga ganitong alikabok, wag nyo pupunasan to yung parang basahan. Kasi magagasgas yung pintura nyo, yung mga ganito. Huwag nyo babasahanin yan. Ang the best na gagawin talaga dito is tubigan talaga. Kahit yung pag-ihip ko na yun,
Most likely nagasgasan yun, no? Pero gusto ko lang ipakita, akala ko kasi nanigit talaga. Pero anyway, ang the best na gagawin dito is pressure washer talaga, no? Para matanggal yung dumi. Tapos kapag nag-slide through sila, may lubrication para hindi ano. May nalalaglag, oh. Nalalaglag eh, no? Ano to? Snow? Simulan na natin. Project back to stock kay Barak. Tara, let's go! 5 minutes later. Okay boys, dito na tayo ngayon sa above 5.5. Si Kuya Nick, ito yung naglagay ng coilovers natin. Siya ulit ang gagawa ng ano natin, back to stock operation. Nakita nyo dun sa yung pinadala is 6, no? Pero ang gagamitin lang natin is 1, 2, 3, tsaka 4 yun nandun. Meron kasing heater dito boys. Sasa yung heater? Basta ito yung pinapatay nila. Yun yung kita nyo tong parang ulo ng kalbo. Ayan, yan yung si Boss Kaloy. Ayan pala yung chip mechanic natin, no? Kuya, itong hose ba yung sa heater, no? Ito? Hindi pa, actually patay na yung sa heater niya. Kasi yung original dito nakakonect. Tapos yung isa dito papunta dun. Ito yung na to. So naka-delete na siya. Dinilit na, no? Heater delete. Heater delete. Meron kasi yan boys dito eh. Ayan, pag nilagay mo dito, ayan, mapupunta siya sa ano, kukuha siya ng hangin sa makina. Kapag malamig lang. No, hindi naman lumalamig dito sa Pilipinas kaya tinanggal na, no. Ayan. So ang gagamitin nating mga hose sa 2, 3, 4, no. Mahaba nito, back to stock na to. Ayan, habang ginagawa muna nila Kuya Kaloy, Kuya Nick, sipati muna natin mga sakyan dito boys. Nung nakaraan kasi pumunta tayo rito, madilim, no. So hindi ko napakita yung mga sakyan na ginagawa rito. Dito mayroong ESI. So tignan mo naman yung turbo nito boy, oh. Laki boy. Ano siya guys? D16A. Tapos dito meron nang alam ko guys dito. Nire-restore to eh. Parang Japan kaha. Tapos binubuo ngayon, no. So nagpalit ata ito ng mga ayun, long stud. Tingnan mo naman gaano kahaba yan par. Palit din ng preno. Pininturahan yung buong kaha. Naka coilovers din pala siya guys. Ayun, no. Ito naman ay B20B. Kita nyo bagong bago yung header. So siya naman guys nakasama ko hose na blue. Pero yung sa atin, gagawin nating black, no? Kasi stock look, stock theme ang ginagawa natin. 1, 2, 3, 4. Ayan, dito yung SR ni Boss Ednel. Nakita nyo wala na yung shocks boys. Kinuha na natin. Binili na natin. Pakita natin yung mukha nito. Sunburst naman to boys. Kung ini-imagine nyo boys, ano yung tsura ilalim ng pag nakatanggal ang makina. Ayan, no? Tapos dito naman, ito naman yung Type R. Type R ni, hindi ko alam kung kanina to eh. Alam ko ito yung nakamugin-mugin eh. Ayun, oh. Ano naman yan, par? B16B. Ayan. Tapos nakamugin na valve cover. EK9, ayun, oh. EK9. Ito yung mga tipong sana all talaga eh. Ang nilinis na. Tapos tignan nyo guys yung gulong, no? Ito yung chinik natin nung nakaraan, no? Dikit na, par. Amazed pa rin ako guys sa wheelset na ganito. Sikip, no? Tapos dito merong Integra. Pero naka-body kits to eh, oh. Tapos naka-wrap to guys. Ganda rin ang makina nito guys. Type R, Type K. Ito yung K24. Type R ata to eh. Yan, oh. Ganda mo naman yan. Galit na. Parang maganda magka-valve cover na pula, no? Ito yung ulo ng kalbo. Ginali kasi nito, no? Sa heater talaga nakakonect to. Pero hindi siya babalik sa heater kasi patay na yung heater eh. Bali sa makina na lang din to. Nakaganon na rin siya. Iikot na rin lang din yung tubig. Okay. Diyan ay kakabit yung hose. Ganun pa rin naman eh. Gaya ng dati. Okay pa naman yung radiator natin kuya. Pang-single cam nga lang. Pang single cam yan? Balik to. Pang sok to? So, dahil nagdagan mo na naman ako ng gagastusin ah. Hindi na naman ako makakatulog niyan. Dapat yan. Dapat kasing laki yan. Siguro, wala siguro makuha dati. Yan ang nilagay. Pero pag sinut yan, pasok naman. Oo. Wala. Gastos na naman. Bibili pa ako radiator. Nawanin mo nila ng paraan. Gagayahin ko lang yung ginawa. Gagayahin ang ginawa, no? Okay. Kikita na naman tayo. Papalit ako radiator eh. Pina-flashing muna natin ang coolant ngayon. Dito ako naiinis boys, oh. Tsaka umangat yung pintura. Yung makakatulog nito. Nalagyan ko pala boys ng sticker ng rich potato eh. Kita nyo ba?
Para medyo hindi naman kita yan eh, pero pag nilumapit kayo, ganun. Ito pala boys yung ating coilovers, no? Tignan nyo yung pagka-fitment na ito. Nakadikit na yung goma sa ano, boy. Hindi naman natusok. Kaya nagra-rub yung ating gulong eh. Pero dahil na nakaangat doon sa kabilang side. Pero kapag dire-diretso lang, hindi naman nagra-rub yan, no? Naka-coilovers tayo. Yung coolant natin boys, no? Tumagas na. Hindi ko na pinasok kasi para mabilis tayo, no? Ayun, no? Tumagas par. Ayan, tinutulak yung pina-flashing. Ano pala to? Dual purpose. Flashing tsaka ano, back to stock formation. Okay boys, ito na ang kinalabasan. Stock look eh, no? Tago natin yung Samcohos. Okay, maglalagay na kami ngayon ng tawag dito, coolant. Malaman natin kung ilang liters ang ilalagay. So, may bulayan Joke lang guys. Healthy and healthy. Bukas ko na papakita sa inyo kasi madilim na eh. Pero eto na yung itsura niyan, no? Okay boys, tapos na tayo ngayong agenda. Tinagal natin doon eh mga nasa around 40-45 minutes. Ang matagal lang naman doon boys is yung pagpapalamig ng makina, no? Pero tapos na ang ating journey, no? So abangan nyo ng bukas boys kung ano ang final look ng engine bay ni Barak. All black na siya boys, papakita ko sa inyo. Ito talaga yung gusto kong goal eh. So abangan nyo bukas, madilim na. Gusto ko ipakita sa inyo ng may araw eh. Okay, let's go!